ang pang-i-scam ng magulang ni Mr. Daniel Rason para mahimasmasan ako sa mga nangyayari. Hindi nyo maikakaila yan. Meron akong mga screenshot. Ayan, yung sinoli sa balya na yan. Ako, number one po yung sa demonyo. Bakit? Biruin mo, sabi niya sa akin, i-screenshot mo lahat para meron tayong ebidensya. Sabi ko, ganun ba ang sa Diyos? Nakakahiya. Nakakahiya. Hindi sa Diyos yung mga ganyan. Ay, grabe. Nakakalungkot pong isipin na nangyayari po yan ngayon sa MCGI na mga irregularities, kalupitan, tapos pag-ibig ang itinuturo, pero hindi pag-ibig ang mararamdaman mo, puot. Katunayang puot, biruin mo ikaw, Eric Cabobos, magtatanong lang yung kapatid, di po ba National Choir member po yun kasama ninyo? Naghahasik lang yan ng hatred, naghahanap ng damay. Anong hinahanap kong damay? Ikaw mismo, buhay si Brad Ellie, nung sinuspindi at tinanggal sa pagka-KNP, yung tatay ng iyong asawa, ikaw mismo naging lumaban ka kay Brad Ellie. Sino ngayon ang kalaban ng Diyos? Ikaw, Eric Cabobos. Huwag kang magmayabang dahil yung iglesyang kinaaaniban mo ngayon, iglesyang salaula. Bakit? Naku, wala kang alam. Ako marami akong alam. To name a few. Iglesyang salaula yan. Meron akong kilala, biruin mo. May asawa, matanda. Kaya yung mga ibang mga kapatid na may concern sa akin, sabi sa akin nung isang kapatid na nasa abroad din, bro, alam mo po, naniniwala ako sa lahat ng mga sinasabi mo because ako mismo saksi. Pero nalungkot po ako doon sa sinabi nyo na wala na ang Diyos sa MCGI, parang hindi ko matanggap. Nandito pa naman po kami, sabi po niya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, doon sa kapatid, bro, alam nyo po ba nung ang Diyos lumaya sa Israel, palagay nyo po ba walang kagaya po ninyong nanatili na matapat sa Diyos? Meron po. Pero hindi po yun pinabayaan ng Diyos yung mga tapat. Ang mahirap po kasi, yung nangangasiwa, yung mga namumuno ngayon sa MCGI, mga tiwali. Ako, nasaksihan ko yung pagmamalasakit ng mag-asawang kapulong, si Brad Don at saka si Sis Lisel. Kaya nalungkot ako nung mga later part, pagkamatay ni Brad Ellie, siguro na-realize nila na walang napunta na mana sa mga anak nila. As in, walang napuntang mana sa mga anak nila. Samantalang sila ang pangunahing nagpapagal, nagtataguyod. Lahat ng mga earnings o kita ng kanilang mga negosyo, binibigay po nila kay Brad Ellie. Saksi po ako dyan. Pero, nung namatay si Brad Ellie, walang napunta. Kaya, ngayon, ang dami nilang mga property na binibili. Kaya ako nalungkot ako, somehow, dahil nag-iba yung ihip ng hangin dahil hindi naman natin sila masisisi because they have felt injustice as well. Yan po ang totoo. Kaya tanungin ninyo, mga kapatid, kung kayo talagang nagsasadyos, kung kayo talagang mahal ninyo ang inyong mga kaluluwa, kung kayo talagang mahal ninyo ang kaluluwa ng inyong mga pamilya, mag-imbestiga po kayo. Ikaw, Mr. Daniel Rason, kung mahal mo ang kaluluwa ng mahal mo sa buhay, manindigan ka sa totoo. Manindigan ka sa totoo. Kaya lang, sabi nga nung hindi na po yan maninindigan. Kawawa na lang. Ganun po talaga. Ako na nga yung inapi, biruin mo. Yung kakarampot na binigay sa akin ng noong seller na 50,000, binigyan ko pa kayo. 'Di ba? Tanungin niyo sila kung nagsisinungaling ba ako.